Northeasterly surface wind flow o amihan, nakikita na sa may Taiwan. Extreme na Luzon, mas mararamdaman ang ginaw ng hangin. Buong Luzon hanggang Metro Manila at ilang bahagi ng South Luzon, hindi katamtaman maaraw at maalinsangan. Easterlies, umiiral sa silangang bahagi ng bansa na nagdudulot po ng maalinsangang panahon sa buong Luzon hanggang South Luzon at Visayas. Ilang bahagi ng Mindanao nakakaranas ng mga ilang moderate and some heavy rain showers, scattered rain showers ito, hanggang sa ilang bahagi ng Visayas at Mimaropa. Isa-isahin natin yan. At San Roque Dam, umaapaw pa rin despite na patuloy na nagre-release ng water reserves. Hello, magandang tanghali mga folks. Welcome to sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, November 19, 2024. Ang oras natin po sa mga tanghali ay alas 11:53 na ng magtatanghaling tapat. Kaya nang inaasahan, wala tayong masyadong ganap ngayon pero magiging maalinsangan ang halos nalalabi ng bansa, kabilang na ang buong bahagi ng Metro Manila, extreme Northern Luzon hanggang South Luzon. Mga manakanakang mga pag-ulan ang aasahan pa rin na namumula sa bahaging silangan ng parte ng bansa, punsod ng umiiral na easterlies despite na meron na tayong nararamdaman na hanging amihan. Medyo manipis pa lamang ito dahil sa may bandang extreme Northern Luzon pa lamang ito nakikitaan at medyo nahahampering pa siya sa pinaka monsoon track itong si dating bagyong Pepito. At habang lumalayo pa rin itong si Pepito, yung hampering sa ating northeasterly surface nito, at least yung iba nakakalusot. Kaya medyo bumababa sa may bandang Ilocos Norte. Kaya sa mga taga Ilocos Norte hanggang dyan sa may bandang Benguet, mas malamig na ang simoy ng hangin dyan. At least mga ilang points ng lamig ng hangin ang mararamdaman. Pero sa Metro Manila ay nararamdaman na rin natin. Dahil yung average temperature na natin nabawasan na po ng 2 degrees, nangahulugan lamang na meron na po talaga tayong amihan na. Tuloy-tuloy na yan. At kung babasahin nyo sa report ni Pag-asa, sumunod na rin sa aking report kahapon na nagtaas na meron na tayong northeasterly surface wind flow. Sa ating current lightning detection system, nasa at least 22 lightning strikes ang huling na itala natin. Typically sa may bandang South Luzon, bandang Batangas, at Baybayin dyan sa may bandang Puerto Galera at Negros Oriental. Pero panandalian lang naman yan, maging sa ilang bahagi ng Visayas at Palawan. Ingat na lamang sa mga ilang pagtulog at pagkidlat. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at few clouds ang umiiral din sa amin sa Caloocan. So maaraw po tayo ngayon base sa ating live CCTV snapshots ay despite na medyo gloomy ang hipapuid, pero matindi ang sikat ng araw. So wag pong masyadong magbibilad dahil nasa at least UV9 ang ating grabing UV index. In 12 minutes, magdudulot po yan ng sunburn. So, ingat na lamang po at magdala ng pananggalang sa tinding sikat ng araw. Dahil expected din naman sa hapon, asahan ang mga isolated rain showers muli. Base sa ating forecast and prediction, in 3 days, hanggang bukas ng Miyerkules, magiging ganito ang ating lagay ng panahon daw dito sa amin sa Caloocan. So, maaaring spread ng panig ng Metro Manila at ilang karating Luzon. Pagsapit nga lang ng Huwebes, magiging overcast daw tayo madalas. So, expected na mas maulan ang bahagi niya ng Huwebes. Sa labas sa presyo na tala na weather station, kaninang 5:11 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.1 degrees Celsius. Kahapon, 34.5 degrees Celsius ang naging halos mainit ang temperatura namin kahapon na naitala ng 2:31 PM. 34.5 degrees Celsius po ito. Dahil nga po sa normal na po talaga ang panahon sa Metro Manila kahapon pa. Kaya naging mataas ang ating air temperature na. So, meaning, mataas ang nag-heat index sa Caloocan at 47.6 degrees Celsius since kahapon. Pero kung itatabi natin sa PH Extremes and past 24 hours, nangunguna sa may pinakamalinsangan ang Zamboanga Peninsula na may 35.6 degrees Celsius since kahapon o within 24-hour period. Sa Baguio City, balik sa 17 degrees Celsius ang kanilang lowest temperature at sa Inola naman ng Itbayat Batanes, nakaranas sila ng 115 millimeters na heavy to violent rain showers. Dahil nga po, yung hampering dyan ng water moisture sa may bandang Cagayan Valley hanggang Itbayat ay medyo nararamdaman nila dyan.
So, nagkakaroon pa rin ng swathing ng water moisture dyan dahil sa Sierra Madre at yung inflow, yung cycle ng trough ni dating bagyong Pipito, so nakolekta dyan sa may bandang Sierra Madre kaya madalas nakakaranas sila ng matitinding pagkulan pa rin. So, normal po yan dahil nga po matataas ang kabundukan dyan na naiimbudo lamang. So, hindi maiiwasan po yung ganong phenomenon. Tawag dyan, parang hindi ako nagkakamali sa exact term, pero ontrodontic rainfall ang tawag dyan. Samantala, sa ating outside humidity, so medyo drier tayo ng konti at 66%. So medyo mabilis makapagpatuyo ng mga sinampay ngayon sa mga balak maglaba. Maganda po magpatuyo kahit na medyo maulap tayo. At tumaas ito ng 2% since last hour. Sa ating atmospheric pressure, mataas na at 1,010 hectopascals at mabagal ang pagbaba nito since last hour. High tide and low tide status, manatiling mababa o minimum low po tayo. So, tingnan po natin kung gaano ito kataas kaninang madaling araw siguro or sa susunod na high tide niya. Kung mapapansin natin, mga bago pa maghating gabi mamaya, aabot ito ng 1.4 meters ang taas. Pero nitong buong maghapon, halos mababa. Mababa ang ating high tide hanggang ngayong tanghali. So, wala tayong magiging problema. Wala naman siguro magpapalaot ng ganyang oras na mga alas 11:34 na ng maghahating gabi. Pero kung sisilipin naman natin sa posibleng mga alon pa rin, lalo na sa may bandang extreme Luzon, gamit ang ating tropical cyclone assessment monitoring through significant wave height, yung taas ng alon. Yan, sa significant wave height tayo ay nanatiling mataas pa rin. Lalo na dyan sa bahagi ng extreme Luzon, yung sabi ko nga po sa inyo, yung hatak sa monsoon trough na sinasabayan ng nahahatak na ating northeasterly surface wind flow ni dating bagyong Pipito, nagbubunsod pa rin na mataas sa alon dyan sa may bandang Ilocos Norte ng buong bahagi ng Cagayan, dyan sa baybayin ng Norte, kabilang na ang bahagi ng Babuyan Islands at Batanes Group of Islands. Nalalabi pa rin ng extreme Northern Luzon mula sa biban ng Ilocos Norte hanggang La Union pa rin at Bolinao, mataas pa rin sa 1.4 meters. So, totally, bawal po muna po malaot. Sa silangan naman ng Northern Luzon mula dyan sa may bandang Santa Ana hanggang Palanan Isabela at boundary ng Kasiguran Aurora, mataas pa rin sa 1.25 meters ang alon dyan. Pababa ng bandang Bicol region ng Eastern Visayas. At umaabot pa yung extension niyan na mataas na pag-alon dyan sa bahagi pa rin ng Surigao region hanggang dyan sa may eastern part ng Mindanao. Maabot pa rin sa 1.25 meters ang alon at for the next 24 hours, umaabot pa rin sa 1.25 meters ang alon. So mukhang delikado po umalaot ang ating mga maliliit na sasakyang pandagat, lalo na sa may bandang katimugan ng Southeastern Luzon, Visayas at Mindanao. Yung mga medium sea crabs, mukhang kaya nilang pumalaot kapag ganyan taas ang alon. Maliban lamang sa mga mangingisda natin na maliliit ang mga bangka, delikado po. Kasabay pa ng hagod ng hangin mula sa biba ng northeasterlies at kasabay din ng easterlies na sumasalpok dito mula sa may pinakadagat Pasipiko sa silangan. So, ingat na lamang mga po. Sa almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:59 AM at inasang lulubog ito mamaya at 5:23 PM. Ang ating 88% illuminated na lamang na warning gimos na liwanag ng buwan. Sisikat naman ito mamayang gabi at 8:36 PM. Halos magkakaroon na po ng conjunction ng Moon, Jupiter at Mars, pero ang kasunod na magko-conjunction si Mars naman at si Moon. So, in 2 days pa, 2 days time. Abangan nyo na lamang mga folks, lalo na sa mga stargazing. Mukhang magandang mag-stargazing mamaya dahil mukhang clear skies din kami dito sa Caloocan. So, tingnan natin, lalo na yung conjunction ng Moon at Mars. Abang-abang na lamang mga folks. At sa ating moonrise naman, pag-moonrise ito mamayang gabi at 8:36 PM at inasang lulubog ito mamayang 9:11, kinabukasan na ng umaga at 9:11 AM. So, nasa 88% illuminated ito. So, abang-abang na lamang lalo na sa mga stargazing, medyo maganda ang ating himpapuhid mamaya. Mas clear skies, gaya na lamang kagabi. Napakaganda na liwanag ng Moon, Mars at Jupiter. Pati Saturn, kita din. So, pagkakataon niya ng mga astro chasers natin. Samantala sa ating local weather outlook para ngayong Martes at Miyerkules, magiging maulap ang ating maghapon. Pero meron pa rin tayong mga pagsikat ng araw dyan At base na rin sa ating graphic ng BC Weather Forecast, expected yan na magiging partly cloudy at maaraw.
Bukas ng Miyerkules, ganun din, similar ngayong araw, na may mga partly cloudy rin. Ang tsansa ng pag-ulan, walang indicated. So, ibig sabihin, maaaring isolated rain showers ang aasahan sa hapon o sa gabi o madaling araw, lalo na sa iba ng katimugang bahagi ng bansa, sa may silangan ha. Again, may easterlies pa rin tayo despite na may northeasterly surface wind flow. Since na may bandang isimno to Luzon pa lamang ito na nagkakaroon ng bahagyang shear line na hahampering lang ng monsoon trough ni Pipito. Sa lowest temperature expected, maglalaro sa 32 to 33 degrees Celsius in 2 days. At sa lowest temperature naman, maglalaro sa 25 to 26 degrees Celsius. So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery para sa analysis kung ano yung mga areas na uulanin. Unang-una dito sa ating magandang satellite imagery, kahit papaano, despite na nagdamot itong si Google Map, pero kitang-kita pa rin yung linaw ng lamig ng simoy ng hangin sa Hilaga. So giniginaw na po o maginaw na sa parte ng Taiwan at ilang bahagi sa may bandang southeastern ng China. At mas lumalamig, nagkaka-snow na ata dyan sa may bandang South Korea at Japan. At makikita po yung daloy ng malamig na hangin, northeasterly surface wind flow, at nagbubunsod na po tayo ng shear line sa pagitan dito. Bandang Batanes Group of Islands. Yan. Yan yung extension ng shear line. Kitang-kita naman po sa ating satellite imagery. So, napakalinaw. Kung tatasan natin yung threshold ng opacity, kitang-kita po yung shear line. Ayun, no? Yan. Binuhitan ko na yung pagitan. So, dito sa may bandang katimugang bahagi, ito yung mainit na bahagi ng hangin na dumadaloy. Yan. Siyempre, may easterlies tayo dito. Yan. Yung easterlies sumasapok dito sa may bandang itaas. So, nagdudulot po yan ng shear line dyan. At sa itaas naman, yung malamig na hangin, yung northeasterly surface wind flow, o amihan na ating tinatawag na. Yan. Sumasalpok na dyan. So, malino naman yan. At ito po si Pipito. At yung monsoon trough niya, hinahatak niya pa ganun. So, lumakas nga po ang higop niya sa ating northeasterly surface wind flow or amihan. Kaya nga po, nung kahapon pa lamang na inulat ko, ay sinabi ko na po, i-accelerate niya ang daloy ng ating amihan. So, bago man lang na maalam si Pipito is parang ibinalik niya yung ating amihan na sobrang late na. Parang gano'n yung pinapalabas. At dahil sobrang late na tayo na magkakaroon ng amihan, si Pipito na ang gumawa ng paraan para ibalik ang ating amihan. So ngayong araw ay kitang-kita na nagkaroon na po tayo ng shear line despite na palusaw na po itong si Pipito sa may malapit sa may bandang Southern China or bandang Hainan nga po. Kitang-kita naman sa satellite imagery na nagbubusod na po ng mga localized thunderstorms dyan sa paligid ng Batanes Group of Islands at bandang southern part ng Taiwan. At makikita po sa may bandang extreme ng Luzon ang mga maulap na himpapoid na ito. Malamig po yan na hangin at asahan ang mga localized thunderstorms na madalas dahil salubungan ng init at lamig na naman sa may bandang silangang ng dagat Pasipiko natin. Bagamat katamtaman at may most of rainy weather ang malalabi sa bahagi ng Northern Luzon o extreme Northern Luzon, kabilang na ang buong Ilocos Norte, kasama na ang buong Ilocos Sur, yan, kasama na po yan. Kasama na ang bahagi ng Cordillera at Middle Region at ilang bahagi po ng Ifugao, kasama na ang Apayao, yan, may Babiskaya, hanggang dyan sa buong bahagi ng Cagayan Valley, magiging maulap lang sa may dulo ng Apari at Santa Ana, Cagayan. Na nabanggit natin, pagkakaroon po yan ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may mga pagtulog at pagkilat. Salubungan nga po ng init at lamig at bunsod na rin ng shear line din sa bahagi ng extreme Northern Luzon. So, sinundan na nga tayo ni Pag-asa nung nag-report na sila kaninang madaling araw o kahapon, ng hapon, after natin mag-report. So, hindi naman tayo nagkamali sa ating analysis. At tulad din sa bahagi ng bandang sentro ng Nueva Vizcaya, pababa ng Central Luzon, magiging maaraw po, maaliwalas, ang ating magiging maghapon. Kitang-kita naman sa satellite imagery, malilit lamang na pulapan, mga ilang party cloudy lamang, maninipis ito, at mga ilan lamang na posibleng mga light rain, isolated rain showers, di sa may bandang silangan nga po ng baybayin ng Quezon Province, pero di sa may bandang kaluran ng Zambales, pababa ng Bulacan, at mula sa bahagi nga po ng Gapan Nueva Ecija, papasok na yan ng Bulacan hanggang Metro Manila at Calabarzon, magiging katamtaman po at moderate ang ating magiging panahon. Sa hapon lamang, magkakaroon lang tayo ng mga isolated na mga pag-ulan, scattered lamang ito at maaaring panandalian lamang ng mga light rain showers o moderate at the rest ng bahagi nga po ng Quezon Province at Bicol Region.
Sa buong Southern Luzon naman, kasama ang Mimaropa, dyan sa buong bahagi ng Mindoro, mas mainit po ang temperatura dyan. At kung sisilipin natin sa temperature contour mula sa Data PID Pag-asa, umaabot na po sa mahigit 34 degrees Celsius ang area na ito ng San Jose, dyan sa bahagi nga po ng Mindoro. So kung i-reduce natin, lilinawan natin na igi, makikita po ang bahagi na to dito na lang, pas kita. Yan. Ang bahagi nga po ng San Jose, kasama na ang buong bahagi, Mapa Oriental Mindoro man yan, o Mapa Occidental Mindoro, pagitan ng Kalintaan hanggang Rojas, Mansalay at Bulalakaw, maabot po sa may 34 degrees Celsius ang magiging init ninyo dyan at alinsangan. So wag po masyado mag-dehydrate, minom ng maraming tubig sa mga taga-Mindoreños, pagitan ng Oriental at Occidental Mindoro, dyan sa katimugang bahagi, mula Kalintaan, Mansalay, pababa na yan ng San Jose, Occidental Mindoro. Sa buong Palawan naman, kung titingnan natin, ay magiging moderate naman ang temperatura. Pero expected, magiging maalinsangan tayo dyan dahil kita naman sa satellite imagery, mga ilang kaulapan lamang ang umiral hanggang dyan sa may bandang Puerto Princesa. Pero dito sa bahagi nga po ng Brooks Point, pababa ng Matarasa, nakakaranas kayo dyan ng ilang moderate and some heavy rain showers. Kitang-kita naman po, ayan, sa satellite imagery. Kung ita-transform natin sa heavy rain potential para mas detail, yan, kasi yung mga madalas nagre-report, copy-paste lamang, hindi nila pinapaliwanag yung detalye. Tayo po dito sa PIMO-Weather ay ipinapaliwanag natin ang pinakadetalye. Hindi lamang pinapakita lamang natin yung itsura ng mga satellite. Dapat pinapaliwanag natin kung ano ang nandyan sa satellite imagery. Kung anong areas ang maapektuhan at anong areas ang magkakaroon ng mga heavy rain potential. So, gamit ang ating Himawari 8 satellite direct from Japan Meteorological Agency, ang bahagi ng Brooks Point nakakaranas po ng mga heavy rain showers. Nag-refresh ang aking satellite imagery. So, resolve tayo. Yan, mula sa may bandang Brooks Point hanggang Batarasa, Malabak, nakakaranas kayo ngayon dyan. Heavy rain potential. So, heavy rain showers ang umuulan sa inyo dyan. Ingat po sa mga potential na pagbaha. Kabilang na ang mga islands dyan sa may bandang Kalayaan Islands. Ingat na naman po sa mga kababayan natin. At mula sa bahagi ng Southern Luzon hanggang dito sa bahagi nga po ng Masbate, kasama na ang Marinduque, Romblon, yan, hanggang dyan sa may bandang Tabias Island, and the rest ng norte ng bandang Panay Island, ay makakaranas kayo ng medyo katamtaman na lagay panahon, ng ilang particular cloudy to mostly cloudy, hanggang din sa may bandang hilagang bahagi nga po ng Visayas. So mula sa bahagi ng Samar region, mula eastern, kung halos buong eastern Samar, magiging katamtaman po tayo dyan. Isolated lang din ang mga pag-ulan at mga pagkulog at pagkilat sa hapon o sa gabi. At kasama na ang buong Panay Island. Pero mula sa bahagi ng kaluran ng Negros region, ay makikitaan po natin ang mula dyan sa may bandang Kabangkalan, Sipalay, pababa na yan ng Dumaguete at Siquijor, at papasok din sa may bandang Central Visayas sa Cebu, magiging mostly cloudy po tayo dyan. Pero mga potential na pag-ulan ay mga light to moderate ang aasahan. Kasama na ang Bohol at Leyte, lalo na dyan sa bahagi ng Ormoc, papasok na ng bandang Palo at Tacloban, asahan din ng mga maulap at mga kalat-kalat ng mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, kabilang na ang ilang bahagi niya sa may bandang Matalom hanggang dyan sa may bandang San Ricardo, yan, sa may Liloan, yan, hanggang sa may bandang Maasin, Southern Leyte na po yan. Makakaranas kayo ng mga maulap na papurin at isolated and scattered light to moderate showers and localized thunderstorms. And the rest naman ng Mindanao, kung gagamitin natin ang NOAA satellite imagery para mas magandang detalye, kung titingnan natin yung Fangtap satellite na which is mas magandang image, para nagagamit natin ang lahat ng mga satellite imagery in real time ng mga iba't ibang weather agencies mula USA hanggang Japan. So, titingnan na po natin dito, i-resolve natin yung dark mode para makita natin yung mga areas, kabilang na ang parte ng Mindanao. Makikita po ang nakakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa bahagi nga po ng Surigao area. Mula dyan sa bahagi nga po ng Tandag at kung i-street map mode natin para makita natin yung pinakadetalye. Yan, kasama na ang buong Butuan. So, kasama ang buong Surigao del Sur, Agusan del Sur, hanggang dito sa may bandang pagitan ng Davao de Oro hanggang eastern part ng Surigao del Sur, nakakaranas kayo ng mga ilang light to moderate and some heavy rain showers, especially din sa may bandang Mislig. Ingat po at magdala na pananggalang sa ulan at iwas sa mga potential na mga pagbaha at huwag naman sa magkaroon ng pagguho ng lupa. And the rest naman ng Northern Mindanao mula sa bahagi ng Osamis Oriental
hanggang din sa may bandang Lanao del Norte, magiging partly cloudy tayo dyan. Ng ilang light to moderate showers ang medyo iiral. Di naman tatagal ng may isang oras ang magiging pag-ulan dyan. Kasama na ang Cagayan de Oro, makakaranas ng mga ilang light to moderate showers na medyo manaka-naka at scattered din ito hanggang din sa bahagi nga po ng Bukidnon. Mula Malay-Balay, Bukidnon, Valencia, hanggang din sa may bandang boundary ng Davao del Norte. So, the rest ng buong Agusan del Sur hanggang Bukidnon, kasama na ang bahagi ng Davao de Oro at Davao del Norte, makakaranas kayo ng mga ilang moderate and some heavy rain showers and scattered rain showers at localized thunderstorms. Wala naman sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, mula Zamboanga del Norte, ay magiging katamtaman. Medyo partly tumusig cloudy kayo dyan, pero expected ang mga alang isolated rain showers ditong maghapon, lalo na dyan sa bandang Misamis Occidental. Pero magiging katamtaman ang buong bahagi ng Zamboanga del Sur hanggang sa may mga isla ng Basilan at mga ilang light to moderate showers lamang ang parte ng Sulu area. Wala naman sa may bandang Marawi ng Lanao del Norte at Lanao del Sur, magiging katamtaman din kayo dyan at medyo nagkakaroon ng influence sa mga ilang light to moderate showers. Yung yellow colors na yan, mga moderate showers po yan. Yan. Yung mga medyo white areas na yan, medyo mga light rain showers po yan o mga ulap lamang. Padalas mga light to moderate showers ang makikita base sa color. Yung red kasi yan yung mga heavy rain showers. Yan. So maliliit lamang at mga ilan-ilan lamang na uulanin. Medyo scattered na nga lang. So mula Lanao del Sur kasama na ang buong North Cotabato and the rest ng Occidental area, magiging partly cloudy at katamtaman na lagay ng panahon. Wag at humid ang iiral po sa inyo kung sisilipin uli natin sa pinaka-satellite imagery natin dito. So mula sa pinaka-heavy rain potential, since wala namang masyadong maulan o heavy rain showers, kung sisilipin natin yung pinaka-true color na lang para mas malinaw. Ayan. So medyo katamtaman lamang ang lagay dito sa may bahagi nga po ng Occidental area. So kung sisilipin natin dito mula North Cotabato, Maguindanao del Sur, Sultan Kudarat hanggang Cotabato at General Santos, at sa dulo ng Davao Occidental ay katamtaman ng lagay ng panahon sa inyo. Isolated rain showers lang din at mga ilang manaka-nakang mga pagpulog at pagkidlat at mga ilang kaulapan ang mas umiiral din sa bahagi ng Occidental. At papasok na po ng mula North Cotabato, Davao del Sur, and the rest ng bandang Davao del Norte na. Hanggang papasok na yan dito sa bahagi ng Davao de Oro. So magdala po ng pananggalang sa ulan, hindi lang sa tinding sikat ng araw, dahil sa kababayan natin sa bahagi nga po ng Camindanaoan. And the rest naman ng bansa, kasama na ang bahagi ng Luzon hanggang Southern Luzon at Southeast of Luzon ay mostly partly cloudy lamang tayo at magiging katamtaman ang lagay ng panahon. So since mula sa ating computer-generated tropical cyclone sector ay malayo ng lubos itong si dating Bagyong Pepito, balik isa sa international name na Manny, at hopefully yan na yung huling bagyo na dadaan sa atin sa bansa. At hindi na natin i-report yan dahil iyan na nga po ang huling report ko. At kung titingnan nyo sa aking website na lamang, makikita ninyo ay mukhang ito na ang huling pananatili dito ni Pepito o dating Bagyong Pepito. At mula rito mamayang hapon and within 24-hour period, magiging tropical depression na lamang siya. So hanggang sa maging low pressure area na lamang siya dito. Pagsapit na po yan kinabukasan ng umaga. So wala naman tayong nakikita na maaaring susunod sa kanya at base na rin sa kanyang floating satellite imagery ay hinaano na siya, binabangga na siya ng lubos ng malamig na hangin dito sa may bandang Southern China. So pilit na lamang niyang sinasurvive ang sarili nitong si dating Bagyong Pepito, pero talagang hindi na niya kakayanin yan. Dahil malakas po ang shear o yung pinaka-vertical shear ng northeasterly surface wind flow sa kanya. Na sobrang dry, hindi na rin niya kakayanin yan hanggang bukas po yan ng madaling araw. So diretso agad sa ating global forecast assessment monitoring para sa significant o may maaaring susunod sa kanya at sa ating binabantayang convergence. Nasabi ko nga po within 55-hour period. Ngayon, at least mga 40 hour ang ating nalalabing pag-oobserba dito. Base sa convergence ay disorganized pa rin siya. Ayan sa may bandang Caroline. At naglalaro pa rin sa 22 kilometers per hour. At mababa lamang ang kanyang vorticity na. Kung sisilipin natin dito, ay medyo nagmo-moderate pa yung kanyang vorticity. Pero napaka-disorganized talaga yung kanyang
upward low. So, hindi pa talaga masyado significant. Pero dahil sa nanatiling 22 kilometers per hour, yung medyo upward low niya. So, may mga potentially pa yan na magkakaroon pa ng pagkakataon o baka may maliit pa na tsansa na mag-regain yan. Dahil nasa karagatan nga po yan ng Caroline Islands. So, mananatili natin babantayin. Pero sa ngayon, napakaliit pa na maging isang invest ito sa ngayon o maging isang aktibong low pressure area. Malayo pa naman ito sa silangan ng Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Maliban dyan, wala naman din ang mamataan na panibagong suspected na possible tropical wave. Yan, wala naman tayong namamataan. May mga ilang convective lamang dito sa may bahagi ng sa may bandang Brunei, yan, bandang Indonesian Peninsula, pero intertropical convergence line kasi yan. So, madalas may mga bumababang atmospheric pressure. Sa taas, malamig na at very dry na po hangin dito sa bahagi nga po ng buong Northern Hemisphere. Kaya most of shear line na lamang nakikita natin dyan at asahan ang high pressure area. At mula sa ating 925 hectopascals na wind speed and direction, mula sa global spectral model, makikita po malakas na ang daloy ng easterlies at northeasterlies surface wind flow. So dahil sa salubungan na yan, kitang-kita naman mga folks, nagbubunsod yan ng shear line na tinatawag, yan, o frontal system. Yan. Typically, frontal system o shear line na ginagamit na term ni Pag-asa, ha? Yan. Kitang-kita naman po. Hanggang sa bago magkatapusan o huling linggo na yan ng November. Tuloy-tuloy na po yan. At ito po yung namamagitan na shear line. Yan. Yan. Expected shear line yan. So, mas malamig na hangin na mararamdaman yan sa mga taga-Ilocos Norte. Medyo umaabot na rin sa Metro Manila dahil yung ilang portions ng northeasterlies medyo sumasama dito sa daloy ng easterlies. And then, bumabalandra dito sa may bandang kaluran ng Luzon. Kaya dito sa Metro Manila, medyo nakakaramdam na rin tayo ng malamig na simoy ng hangin. Typically, sa gabi natin mas mararamdaman yan. Bababa yung ating temperatura na bumababa na hanggang 28 degrees Celsius. Kasi kagabi, sa 28 degrees Celsius ang measurement ng aking weather station dito sa amin sa Caloocan West. Nangangulugan na papasok na talaga at ramdam na ang hangin amihan. Kasi during habagat season, ay nasa naglalaro lamang hanggang 29 to 31 degrees Celsius. Yun yung pinakabababa na. Ngayon, bumababa na siya sa 28 to 27 degrees Celsius kagabi. Meaning, ramdam na talaga yung amihan. So, yun po ang medyo maganda dyan. Medyo malakas lang din yung easterlies. Ang pinaka-easterly trade wind dito, yung medyo warm na hangin. Kaya nagkakaroon pa ng medyo hampering sa daloy ng ating northeasterly surface wind flow. Pero malinaw naman na nagdudulot po yan ng shear line sa pagitan niya. Yan, hanggang sa huling linggo na yan ng November. Wala naman sa pinaka-mean sea level pressure. Kita naman po yung daloy ng high pressure area. At yung pagitan ng shear line, ayan, ito yung pinaka-boundary ng ridge of high pressure area, kasabay ng shear line, ay dyan ay napakataas na po ng high pressure area dyan sa iba ng Northern Hemisphere. At sa baba naman, yung salubungan ng easterlies dito, kaya nagkakaroon tayo ng shear line. So, mga area na yan, madalas pagkakaroon ng mga localized thunderstorm sa area na yan. Kasabay ng malamig na hangin. So, take note yan mga folks. At dito naman ay nagkakaroon na rin ng medyo mataas na high pressure area. Well, maaaring masyado na rin nagiging dry ang paligid na dito dahil nga po sa malakas na easterly trade wind dito sa may bandang dagat Pasipiko. So, mapapansin nyo na de-develop man ang mga bagyo o super typhoons pero compact o maliliit na klase o maliliit lamang ang diametro ng mga nabuong bagyo ng mga nakaraang araw. Nagkaroon nga lang tayo ng sunod-sunod na halos 4 sa loob lamang ng isang linggo. So, wala tayong magiging komento masyado. Yan. So, sa mga computer models naman, mga iba't ibang weather agencies, ganun din, halos wala tayong makikitaan dito na anomaly o anumang tropical wave mula kay GFS, after Pipito, SMWF, ganun din. So, stable na rin at kita rin ang daloy ng northeasterly surface wind flow. Base na rin sa high pressure sequence area. Kinabjem, ganun din. So, makikita significant na wala tayong namamataan na anumang kasunod ni Pipito o anumang tropical wave. Medyo naglalaro lamang din sa may bandang Marshall Islands. So, malinaw lamang yung convergence na binabantay natin, napakaliit pa talaga at very disorganized
na posibleng maging isang aktibong invest ito. So, anytime mag-dissolve na lamang din yan. So, wag natin masyado muna seryosohin. Mag-update naman tayo anytime kung biglang nagkaroon ng pagbabago bigla itong binabantay natin na convergence at nireport pa natin since kahapon. So, update na lamang o visit na lamang sa ating Facebook page o sa ating web page para sa gusto makita ang actual na magiging lagay nitong convergence na ating binabantayan sa Caroline Island. Sa lagay naman ng mga dam sa atin sa Pilipinas, makikita po umapaw na ang San Roque Dam. So nag-notify dam overflow na po siya. Tumagpa siya ng 0.51 meters. Kung maalala ninyo, bago pa maglandfall itong si Pepito o dumaan si Pepito, yung mga dam na yan nakabukas na yung mga gate nila. Nagbawas na sila ng mga sobrang tubig. Pero despite yan, ay umapaw pa rin ang San Roque Dam. Lumagpas siya ng 0.51 meters. So, tuloy-tuloy ang pagre-release na ng tubig itong si San Roque. So, expected yan na sa paligid ay magkakaroon ng mga pagbaha pagka biglang nagkaroon ng malakas na ulan. Nakabukas din ang gate kay Ambuklao. Walong gates ang nakabukas kay Ambuklao at isa sa 5. So, isang 8, isang 5 na gate ang nakabukas kay Ambuklao. Kay Bingadam naman, mga 12 na gate ang totally na nakabukas. Kay San Roque, isang gate ang nakabukas. Then umapaw nga po. At kay Magat Dam naman ay 7 gate ang nakabukas kay Magat Dam. Mahigit 1,700 cubic na ang nirelease ni Magat Dam. Mga ilang araw na po yan na nakabukas sa mga dam niya. So tuloy-tuloy po at expected kapag nagkaroon ng malakas na busang ulan sa paligid ng mga dam ninyo sa inyong lugar, asahan po na mabilis ang pagtaas ng baha. So nakabukas po si Ambuklao, Binga, San Roque, at si Magat Dam. At kung titingnan natin sa pinaka-dam levels ng ating graph, mula kay Magat at Angat Dam, ay significantly tumataas po yung level ni Magat Dam pero kulang pa rin yung levels niya. Yan. Si Angat Dam, nag-critical na rin yung water level ni Angat Dam. So, nag-critical siya. Kahapon, 201.28 meters po ang kanyang water level. Until now, ganun din ang kanyang water level. At mukhang hindi na ginamit si Angat Dam. Ginamit na po yung backup ni Ipo Dam or Lamesa Dam. Yan. So, dahil nag-critical si Angat Dam, hininto na gamitin yung supply niya dahil wala na eh. Wala na siyang, pinaka-critical na level niya. So, hindi na siguro ginamit. Ginamit na po yung pinaka-backup. So, yun po ang latest para kay Angat Dam at sa iba pang mga dam sa bansa. Sa ulit Lindol naman, so far, ay wala pa rin tayong bagong na-detect na malalakas sa pagyanig. Pero as of 4:51 o 4:52 a.m. ng madaling araw, medyo may na-detect ang aking seismograph. Probably siguro magnitude 4 ito. So, diretso tayo sa pinaka-short wave na seismic detection mula kay T-Box. Ito nga po yun, 4:50 a.m. Magnitude 4.3 po ito sa may bandang northwest ng Santa Catalina, Ilocos Sur. Ayan, dito po yan. Malayo naman, pero nasa karagatan ito ng Santa Catalina daw ng Ilocos Sur. So, ito yung magiging unang magnitude 4 plus ngayong araw at na-detect din yung aking seismograph yan kaninang madaling araw. Alas 4:50 nga po ng madaling araw yan. And the rest naman, wala namang kasunod na magnitude 4. So, iisa pa lamang yung magnitude 4 na naitala. Wala na rin sa data feed ni P-Box. So, kung titingnan natin yung latest na historical earthquakes natin for the month of November. Yan. So, bubuksan natin yung month of November. Filter out natin para makita. At mula sa kasalukuyang nagre-report tayo ay nasa total of 561 ang total earthquakes. 535 dito is magnitude 2.0 pataas. At 26 sa magnitude 4.0 pataas. At kaya natin sinabi kahapon, nung nagkaroon ng magnitude 5 ay dinegrade din ni P-Box. Mula sa magnitude 5.2, ibinaba rin sa magnitude 4 yung pagyanig na huling na itala. Kung i-recall natin, babalikan natin kung yung kahapon na huling naging earthquakes. Yun, naalala ko na po, ang huling lindol na umabot na magnitude 5.2 sa may bandang Batanes.
So, i-reload po natin ulit. Kung i-recall po natin dito yon sa bahagi nga po ng Batanes. Yan. Dito yon eh. Yan, no? Sabay, sa may bandang Basco, Batanes nga po, ito, kahapon, 11:35 a.m. Magnitude 5.2 po yan. Ngayon, dinigrade din ni P-Box. Ibinaba sa magnitude 4.9 at 1 kilometer na lamang yung pinaka-epicentral depth. Kahapon, magnitude 5.2 po yan eh. So, nag-indicate po sa atin, sa ating monitoring na supposed to be unang magnitude 5 sana natin yan, yung ni-report kahapon. Pero dahil dinigrade yan ni P-Box, ay balik sa wala po tayong naitalang magnitude 5.0 pataas. So, ibig sabihin, wala pa rin tayong total of magnitude 5.0 pataas ang naitala. So, nanatiling 26 ang naitala sa magnitude 4.0 pataas at wala sa magnitude 5.0 pataas. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Martes, November 19, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, November 19, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pinoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman ang hindi natin isamang tanghali. At typically, magiging maaraw ang ating maghapon pero humahagod o humihipo na po yung lamig ng simoy ng angin. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman ang ating mga dynamic events at real time mula sa aming aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.